Noong September 5, 1977, ipinadala ng NASA ang isang pambihirang spacecraft na tinatawag na Voyager 1. Kamusta na ba si Voyager 1? Ano na ba ang kanyang natuklasan sa outer space? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Kapatid, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-share ang video. Maraming salamat po. Noong September 5, 1977, inilunsad ng NASA ang Voyager 1 bilang bahagi ng Voyager program, isang makasaysayang misyon upang tuklasin ang outer planets. Ngunit makalipas ang mahigit 47 taon, si Voyager 1 ay patuloy pa ring naglalakbay, ngayon na nasa interstellar space, higit sa 15 billion milya mula sa Earth. Sa kabila ng matinding distansya at nauubos na power, patuloy pa ring nagpapadala ng data ang spacecraft, naglalantad ng mga bagong kaalaman tungkol sa boundary ng ating solar bubble at cosmic environment. 1. Wall of Fire, sa Heliopause. Isa sa pinakabagong revelations ng Voyager 1 ay ang natuklasan nitong shell ng superheated plasma sa labas ng heliosphere, na tinawag na Wall of Fire. Matatagpuan ito sa Heliopause, ang boundary kung saan humihina na ang impluwensya ng solar wind at nagsimula na ang interstellar medium. Nakapagtala si Voyager ng temperatura mula 30,000 hanggang 50,000 Kelvin, na taliwas sa inaakalang malamig na boundary. Ang init ay hindi dahil sa combustion, kundi sa collisionless plasma heat ang dulot ng complex magnetic interactions. Bakit ito mahalaga? 1. Binabago nito ang ating pangunawa sa boundary ng solar system, mula malamig hanggang masalimuot at dinamiko. 2. Nagbibigay ito ng insight sa magnetic reconnection at energy transfer sa dulo ng heliosphere, isang proseso na pinakaunang nakita sa Earth's magnetosphere pero ngayon ay nakikita na rin sa interstellar context. 3. Tumutulong ito sa pag-design ng future interstellar missions, kung saan ang ganitong physics ay magiging critical. Sa Mayo 2025, isang miracle save ang nangyari ng matagumpay na na-reactivate ni Voyager 1 ang backup thrusters na hindi na nagamit mula noong 2004. Noong 2004, huminto ang primary row thrusters dahil sa heater failure. Simula noon, ang backup set ang siyang ginagamit, ngunit kalaunan ay nagsimulang mag-clog ito dahil sa residue build-up. Natuklasan ng mga engineers sa JPL na maaaring nagkamali lamang ng switch sa heater. Sa pamamagitan ng remote command noong Marso 2025, na-reset nila ito, at muling umandar ang heater, kaya gumana muli ang thrusters. Ito ay isang critical na hakbang lalo na't mag-upgrade ang Deep Space Station 43 sa Canberra simula Mayo 4 hanggang Pebrero 2026. Ito lang ang may kakayahang magpadala ng commands kay Voyager 1. Mula noong 2017, na-detect ni Voyager 1 ang persistent plasma wave emission sa interstellar space gamit ang kanyang plasma wave subsystem. Hindi ito mga sudden shocks, kundi narrowband oscillations, tumatagal at tuloy-tuloy, na nagbibigay ng tamang sukat sa density ng plasma, approximately 0.1 cm3. Sa pamamagitan nito, nakikita ang malalaking scale na density gradients at turbulence sa local interstellar medium. Ang scanning na ito ng density ay parang pag-record ng tunog, tinatawag itong sounds of space. Isa itong novel method na nagpabago sa dati nating modelo ng interstellar environment. Noong Pebrero 2025, isinara ang cosmic ray subsystem para makatipid ng power. Pinanatiling buhay ang mga pangunahing instrumento gaya ng magnetometer, plasma wave subsystem, at low energy charge particle detector hanggang sa power reserve ay tumigil, inaasahan sa early 2030s. Ito ay simbolo ng hamon ng long-term missions, dapat balansehin ang pagitan ng instrument survival at spacecraft operation. Bagamat matanda na, patuloy ang serbisyo ni Voyager 1 sa ating pangunawa sa kalawakan.